Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Toto. Taga Iloilo po ako, 59 anyos at may 2 anak. Nais ko pong magbahagi sa inyo ng aking karanasan tungkol sa mga aswang. Opo, tama po kayo ng narinig. Tungkol po sa aswang ang aking ikikwento. Pero ang karanasan ko sa nilalang na ito ay masasabi kong hindi ko kinakatakutan. Bagkus ay namangha ako dito. At kaya ko nasabing namangha ako dahil ang nilalang na ito ay minsan kong naging kaibigan. Sa katunayan, naging trabahador pa nga namin ito sa bukid. At ang aswang na aking kaibigan ay nagngangalang Ambo. Itong si Ambo ay nakilala ko simula pa nung bata pa ako. Mga siguro, kung hindi ako nagkakamali nasa edad 9 pa lang ako noon. Noong mga panahong bata pa kami, lagi niyang sinasabi sa akin na siya raw ang poprotekta sa akin. At lagi niya daw akong ipagtatanggol kung may mang-aaway sa akin. Ewan ko ba, basta nung una itong lumapit sa akin para makipaglaro ay napakagaan ng loob ko sa kanya. Hanggang sa kami ay magpinata ay lagi ko itong kasakasama sa lahat ng bagay. Kahit sa kalokohan ay sinasamahan niya ako. Pero nung mga panahong iyon, hindi ko pa alam kung saan ito nakatira. Kaya naman dala ng aking kuryosidad, tinanong ko siya, Ambo, saan ka ba nakatira? Saka, hindi ka ba natatakot tuwing uuwi ka? Kasi magmula nung bata pa tayo, gabi ka na lagi umuwi Wikang tanong ko sa kanya na agad naman niyang sinagot. Sus, bakit naman ako matatakot? Wala naman akong kinakatakutan. Ito naman, di ka na nasanay. Saka nakatira ako sa mapunong lugar. Doon may munting kubo doon. 2 lang kami ng aking nanay doon. Patay na kasi ang tatay ko simula pa nung bata pa ako. Pasensya ka na ha, ngayon ko lang sinabi to. Tugon niya sa akin. Ha? Napakasukal naman pala ng lokasyon ng bahay nyo. Pero gusto kong pumasyal doon. Teka lang, isa pang tanong. Bakit di ka nag-aaral? Muli kong tanong sa kanya. Ano ka ba? Nag-aaral ako no? Si nanay ang nagtuturo sa akin. Wala kasi kami sapat na pera para makapasok ako sa paaralan. Kaya sa bahay na lang ako nag-aaral. Pagkatapos kong marinig iyon sa kanya, ay nakaramdam ako ng awa. Lumipas muli ang oras habang nagkukwentuhan kami sa aming bukirin. Nagdesisyon na akong umuwi. Dahil magdidilim na naman. Inihatid pa ako ng aking kaibigan pauwi. Pagkatapos nagpaalam na rin siya. Tulad ng kanyang nakagawian, gabi ulit siya umuwi. Pero pagkatalikod niya sa akin, palihim ko siyang sinundan upang tingnan kung saang direksyon ito tutungo at kung anong daan ang tatahakin niya pauwi. Hanggang sa muli akong makabalik sa bukirin namin sa pagsunod ko sa kanya. Gulat na gulat ako sa aking natuklasan sa aking kaibigan. Bigla siyang kumaripas ng takbo at nagkaroon ito ng pakpak na malapaniki. At siya'y lumipad ng mabilis patungo sa direksyong itinuro niya sa akin kung saan siya nakatira. Sa mga oras na iyon ay nakaramdam ako ng kaunting takot at kung ano-ano ang pumapasok na katanungan sa aking isipan. Pagkatapos kong masaksihan ang pagpapalit-anyo ng aking kaibigan, agad din akong tumakbo pa uwi sa amin. Sasabihin ko sana ito sa aking mga magulang pero baka kasi patayin nila ito. Dahil kung hindi nyo na itatanong, ang aking ama kasi ay naniniwala sa mga aswang. Ito rin ang nagkwento sa akin na ang mga aswang ay kumakain ng tao. Kaya naman, dahil doon, napagdesisyonan kong ilihim na lang ang aking nasilayan.
sapagkat batid kong si Ambo ay isang mabuting nilalang, base na rin sa ipinapakita nitong pagtulong sa amin sa bukirin. Pagkalipas ng gabing iyon at sa pagsilip ng araw, muling bumisita sa akin ang aking kaibigan. Toto, kaibigan, di ba ngayon ang araw ng pag-aani nyo? Tara na para makapag-umpisa na tayo. Nandoon lang iyong ama at ina. Ikaw lang ang wala. Bungad na wika nito sa akin. Sabay sinundan pa niya ng, "Oh, basta tulog mo. Ba't parang puyat ka, kaibigan? Dati, bago sumikat ang araw, naroon ka na sa bukid. Nakapagtatakang tinanghali ka ng gising. May problema ba? Sabihin mo lang. Baka may nangursunada ulit sa'yo. Ituro mo sa akin, uupakan ko yan." Nang marinig ko iyon, ay muli akong namangha sa kabaitang ipinapakita ng aking kaibigan sa akin. Hay nako, Ambo, simula nang inupakan mo yung siga dito sa amin, wala nang kumukursunada sa akin. Tara na nga, at nang makatulong na tayo kina tatay. Tugon ko sa kanya. Habang kami ay naggagapas, napansin ko ang aking kaibigan na wala itong kapaguran. Napakabilis din nitong kumilos. At sa tuwing magbubuhat ito, ay parang wala siyang pasan-pasan. Kaya naman, hindi ko na napigilan ang aking sarili. Kinompronta ko siya nung matapos kami sa aming gawain. Tanging kaming dalawa na lang ang nasa bukid noon dahil umuwi na ang iba pa naming kasamahan. Habang nagkukwento si Ambo sa akin tungkol sa kanyang pag-aaral sa kanilang tahanan, ay bigla itong natigilan nang tinanong ko siya ng, "Kaibigan, may nais akong itanong sa'yo, pero huwag kang magagalit ha. Aswang ka, di ba? Yung totoo, kaibigan, magtapat ka sa akin." Bahagya siyang natigilan pero sumagot ito sa akin. "Anong klaseng tanong yan? Pinapatawa mo naman ako eh." Sagot niya sa akin. Pero nung sabihin kong nakita ko siyang tinubuan ng pakpak, ay doon pa lang ito umamin. Sinabi niyang, "Oo, aswang ako. Ganon din ang aking mga magulang. Sa katunayan, taga-kapis kami. Pero dahil may nangyari sa angkan namin doon, ay nagdesisyon kaming lumipat ng lugar para na rin sa aming kaligtasan." At siya'y nagkwento tungkol sa trahedyang nangyari sa kanila doon sa kapis. Ayon sa kanya, ay nilipol ang kanilang angkan ng mga pangkat ng malalakas na antingero. At iyon din ang naging sanhi kung bakit namatay ang kanyang ama. Ibinuwis daw nito ang buhay niya upang mailigtas sila nito sa kamay ng mga antingero. Bagamat nagmakaawa sila sa mga ito, ay hindi man lang sila dininig ng mga antingero. Kaya naman napilitang lumaban ang kanyang ama, kahit pa ang kapalit nito ay sarili niyang buhay. Dagdag pa ng aking kaibigan sa akin, ay hindi man lang sila kumakain ng tao. Pero ang iba raw nitong angkan ay kumakain ng laman ng tao. Nambibiktima di umano ang mga ito, kahit mga inosenteng bata. Kaya naman nagalit ang mga antingero, kaya sinugod ng mga ito ang pugad nila sa kagubatan. Kaya inisip niya na nadamay na lamang sila sa labanang iyon. Hindi niya daw alam kung may mga iba pang naligtas sa kanilang angkan. Matapos kong marinig ang kanyang kwento, ay sinabi ko sa kanya na mananatili ang kanilang lihim sa akin. Kaya naman upang matulungan ko ang aking kaibigan, ay binigyan ko ito ng maaalagang manok at kambing upang kanilang paramihin at gawing pagkain. "Oh, bukas ha, agahan mo bumalik sa bahay namin para naman may bigay ko yung mga manok at kambing."
Wika ko sa kanya. Kasunod ng pagwika kong iyon ay siya rin paghiyakap nito sa akin nang mahigpit habang siya'y lumuluha. Kaibigan, maraming salamat ha. At nauunawaan mo ang aking sitwasyon. Napakadakila mo. Hayaan mo, bukas na bukas, ipapakilala kita sa aking ina. Madalas kitang naikikwento sa kanya. At alam mo ba, tuwang-tuwa ito sa'yo. Nang marinig ko ang kanyang sinabi, ay hindi na lamang ako tumanggi sa nais niyang mangyari. Pagkatapos ng aming kwentuhan, ay nagpaalam na ito sa akin upang siya ay uuwi na. At sa pangalawang pagkakataon, ipinakita niya sa akin ang pagpapalit niya ng anyo. Ayon sa aking obserbasyon, may sinasambit siyang salita na hindi ko maunawaan. Pagkatapos niyang sambitin ang mga salitang iyon, ay unti-unti itong nagbago ng kanyang buong kaanyuan. Nagkaroon ito ng pakpak sa kanyang likod na malapaniki. Nagsihabaan ang kanyang mga kuko at matutulis ang kanyang mga ngipin na nakausli. Nagbabaga di umano ang mga mata nito at kulay itim ang kanyang buong balat sa buong katawan. Aaminin kong medyo nakaramdam ako ng takot sa mga sandaling iyon. Ngunit napawi ito nang marinig ko ang kanyang sinabi. Mahal kong kaibigan, ito ang kaanyuan kong aswang. Huwag kang matakot sa akin dahil nasa tamang pag-iisip pa ako. Kahit ako'y anyong aswang, huwag kang mag-alala. Kahit kailan, ipinapangako ko sa iyo, hinding-hindi ako kakain ng tao. Ito ang aking ginagawa upang makauwi ako ng mabilis sa aking tahanan. Paalam kaibigan. Kita ulit tayo bukas ng umaga. Pagkatapos niyang sabihin yan sa akin, ay lumipad siya ng pagkabilis-bilis. Nahawi pa ako ng hangin dulot ng pagaspas ng kanyang pakpak na muntik ko nang ikatumba. Sa pagsapit ng umaga, ay nagpaalam ako sa aking mga magulang na bibisita ako sa bahay ng aking kaibigan. Hindi naman tumutol ang aking mga magulang sa aking nais. Sinabi ko rin sa mga ito na bibigyan ko ng maaalagang hayop ang aking kaibigan. Maya-maya pa, dumating na si Ambo na susundo sa akin. Pinahila ko sa kanya yung 2 kambing at dala ko naman ang 10 manok. Tuwang-tuwa ang aking kaibigan sa ibinigay ko sa kanyang aalagaang hayop. Kaibigan, salamat ha. Napakarami nito. Tiyak matutuwa si ina. Halos kalahating oras kaming naglakad bago namin marating ang kanilang tirahan. At sa aking pagdating sa kanilang tahanan ay masaya kaming sinalubong ng kanyang ina. Napakatanda na umano ng nanay nito dahil puti na ang lahat ng buhok niya. Magandang gabi sa iyo, iho. Ikaw pala si Toto. Madalas kang ikwento ng aking anak. Halika, tumuloy ka sa munti naming tahanan. Nang marinig ko ang kanyang sinabi, agad akong nagmano at tumuloy kami ng kaibigan ko sa loob ng bahay nila. At sa araw ding iyon, ay nakita ko kung papaano kainin ni Ambo yung isang buhay na manok. Pero sa kabila ng nasaksihan kong iyon, ay natural na lamang ang nararamdaman ko dahil alam ko na ang buo nitong pagkatao. Habang siya ay kumakain, ay panay ang pagsipat ko sa kanyang ina dahil napakapayat nito. Naisip ko na lang sa mga oras na yun, marahil nalilipasan ito ng gutom dahil wala naman silang alagang hayop. Ayon kasi sa aking kaibigan,
Madalas ay mga ibon lamang ang kanilang kinakain. Dagdag pa niya, kapag hindi sapat ang pagkain nila, ay hindi kumakain ang kanyang ina. Tanging siya lamang daw ang pinapakain nito dahil ayaw daw nitong magutom si Ambo. Hayaan mo, kaibigan. Daragdagan ko pa yung aalagaan ninyong hayop. Para pag naparami ninyo, hindi na kayo magutom. Ayain mo ang iyong ina na kumain. Kahit maubos nyo yung 5 manok, okay lang. Daragdagan ko pa yan tulad ng aking sinabi. Wika ko sa aking kaibigan habang nilalantakan nito yung buhay na manok. Oo naman. Yayayain ko naman kumain si nanay. Sa katunayan, itong kalahating manok sa kanya ko ibibigay. Sapat na itong 1 buong manok sa 1 buong araw namin. Tugon niya sa akin habang nagkalat ang dugo ng manok sa kanyang bunganga. Pagkatapos ng masayang pagpasyal ko sa aking kaibigan, ay inihatid niya ako sa aking tahanan sa pagsapit ng gabi. Pero bago kami umalis, ay niyakap ako ng kanyang ina at nagwika ito sa akin ng, Iho, maraming salamat sa iyong malasakit. Napakabusilak ng iyong puso. Dahil dyan, ay ipinapangako ko sa iyo, kapag ikaw ay nangangailangan ng tulong, ay hinding-hindi ka namin pababayaan ng aking anak. Kahit anong oras, pwede kang mamasyal dito sa munti naming tirahan. Nagpapasalamat din ako dahil tanggap mo ang aming buong pagkatao. Kasunod ng kanyang sinabi, ay siya namang agad kong pagtugon sa kanyang sinampit. Naku, wala po yun. Ano pat matalik kong kaibigan itong si Ambo. Batid ko ang pagiging mabuti ng inyong anak, buhat pa simula noong pagkabata namin. Tugon ko sa kanya. Matapos yan, ay nagpaalam na kami. At sa aking paglingon sa aking kaibigan, ay nakapagpalit na ito ng anyo. Kasunod ng pagsilay ko sa aswang niyang kaanyuan, ay ang pagwika niya sa akin ng, lilipad tayo kaibigan, para makarating kaagad tayo sa inyong tahanan. Baka hinahanap ka na ng iyong mga magulang. Ha? Ayoko. Takot ako sa matataas. Saka paano mo ako malilipad? Ang bigat-bigat ko kaya. Maglakad na lang kasi tayo, Ambo. Pero sa kabila ng aking sinabi, ay tinugunan niya lang ako ng, magtiwala ka. Ako ang bahala sa iyo. Sabay mabilis itong nagpunta sa aking likod at niyapos niya ako sa aking balakang. Kasunod ng paghawak niya sa akin, ay agad siyang lumundag ng mataas at inilipad niya ako ng napakatulin. Napapasigaw ako habang kami ay nasa ere, pero panay lang ang pagtawa niya sa aking pinaggagawa. Halos wala pang 2 minuto ay agad na kaming nakarating sa aming bukirin. Doon na lamang niya ako inilapag sa kadahilan ng baka makita siya sa kanyang kaanyuang aswang ng ibang tao. Pagdapo namin sa lupa ay napagsabihan ko siya ng, grabe! Grabe ka naman, Ambo! Kinabahan ako dun ah! Pero masarap din pala pakiramdam pag lumilipad, no? Nang marinig niya ang aking sinabi, ay napahagalpak ito ng tawa. Gusto mo bang ulitin natin? Hayaan mo sa susunod. Pero sa ngayon, kailangan mo munang umuwi. Baka kasi nag-aalala na ang iyong mga magulang. Bukas, pupunta ulit ako dito. Paano ba yan? Kita ulit tayo bukas, kaibigan. Ngunit kinabukasan nun, ay hindi dumating ang aking kaibigan. Pero inisip ko na lang na baka may ginawa lamang itong importante. O di kaya ay inasikaso nito ang mga alagang hayop na ibinigay ko sa kanya.
Subalit lumipas na ang 3 araw, hindi pa rin nagpakita ang aking kaibigan. Kaya naman nagdesisyon akong pasyalan ito sa kanilang munting tirahan. Nagpaalam ako sa aking mga magulang na bibisita ako sa lugar ng aking kaibigan. Pumayag naman ang mga ito dahil kilalang kilala na nila si Ambo. Sa aking paglalakad patungo doon ay nakaramdam ako ng pag-aalala na hindi ko mawari kung ano at bakit. Ilang minuto pa ang lumipas, tanaw ko na ang kubong tinitirhan ng aking kaibigan. Pero laking gulat ko nang may natanaw akong isang nilalang na nakaupo sa harap ng kubo nila. Alam kong hindi iyon si Ambo at sigurado akong hindi rin iyon ang kanyang ina. At dahil ako'y nagtataka kung sino iyon, napakunot ang aking noo at nagmadali akong maglakad. Nakita ko rin kasi na kinakain ng nilalang na iyon ang mga hayop na ibinigay ko sa aking kaibigan. Sa aking paglalakad patungo sa kanyang kinaroroonan, ay siya rin pagtitig nito sa akin ng napakasama. Kasunod ng pagtitig niyang iyon sa akin, ay siya rin pagtayo nito sa kanyang kinauupuan. Pagsipat ko sa kanyang pagmumukha, ay ang pagngisi niya sa akin at tinitigan niya ang paglubog ng araw. Sapagkat hapon na kasi nang magtungo ako rito. Nang makita kong dahan-dahan itong nagpapalit ng anyo, ay doon ko nasilayan ang kaanyoan nitong kahalintulad ng aking kaibigan. Ang pinagkaiba lang, mas malaki ito kay Ambo sa kaanyoan nitong aswang. At dahil dyan, ay bahagya akong napaatras at natumba. Kasunod ng aking pagkatumba, ay siya namang pagsugod nito sa akin at akmang aambahan ako ng kalmot nang matutulis nitong mga kuko. Buong akala ko sa mga oras na iyon ay katapusan ko na. Subalit, nagulat ako sa aking sunod na nasaksihan dahil bigla na lamang may umuntay ng suntok sa pagmumukha ng aswang na yun. Tumilapon ang aswang na yun at nagpagulong-gulong ito sa lupa. Pagsipat ko sa nilalang na sumuntok, ay laking tuwa ko dahil ito ay ang aking kaibigan na si Ambo. Kasunod ng pagtitig ko sa kanya, ay siya namang pagwika niya ng, "Huwag mong gagalawin ang taong ito dahil ito'y aking kaibigan. Pinahintulutan na kitang manirahan dito sa amin. Pero kung pati siya ay gagalawin mo, ay hindi ko ito pahihintulutan." Kasunod ng pagwikang iyon ng aking kaibigan, ay ang pagtayo ng aswang na kanyang sinuntok. At sabay sabi nito ng, Ambo, ano nang nangyari sa'yo? Isa kang aswang. Ang mga tao ay pagkain natin. Ano at parang napapasunod ka nila. Nakakalimot ka na yata. Di hamak na mas mataas tayong uri kaysa sa mga mortal na yan. Tugon nito kay Ambo. Kasunod ng pagwika ng aswang na yun, ay ang muling pagwika rin ni Ambo ng, "Masyado kang maraming tanong. Tulad ng aking sinabi, kaibigan ko ang mortal na ito. Kaya wala kang karapatang galawin siya o kahit sinong tao rito. Sampit ka lang dito sa lugar namin at kinupkup ka lamang ng aking ina. Pasalamat ka, hindi pa kita kinitilan ng buhay." Masyado ka naman yatang tiwala sa kakayahan mo, Ambo. At dahil dyan, napagdesisyonan ko na napapaslangin ko kayong dalawa ng iyong ina upang mapasa akin na ang lugar na ito. Kayo manda ka. Ito na ang iyong katapusan. Nang marinig iyon ng aking kaibigan, ay agad silang nag-umpisang maglaban. Hindi ko naman ito magawang tulungan gawa ng
Wala naman akong kakayahang makipagsabayan sa mga ganoong nilalang. Ilang minuto pa ang lumipas. Natalo ni Ambo yung kalaban niyang aswang. Pero sa laban ding iyon ay nagtamo siya ng malalalim na sugat. At ako'y namangha nang pinagmasdan ko ang kanyang buong katawan na unti-unti itong naghihilom. Pagkatapos niyan, kinausap ako ni Ambo. "Kaibigan, ayos ka lang ba? Pasensya ka na. Hindi ako nakadalaw sa inyong tahanan. Gawa ng mayroon akong panauhin. Di ko naman lubos akalain na napakaitip pala ng budhi ng nilalang na yun. Buti na lang, dumating ako. Kung hindi, tiyak, sisisihin ko ang aking sarili kung ikaw ay napahamak." Sa sinabing iyon ng aking kaibigan, ay pinatayo niya ako at niyakap ko siya ng mahigpit. Kasabay ng pagyakap kong iyon, ay may sinabi siya sa akin. Nagpapaalam umano ito sa akin dahil babalik siya sa Capiz. Dahil napag-alaman niya na may natira pa pala sa mga angkan niya. Ilang buwan daw siyang mawawala at maghihintay lamang daw ako sa kanyang pagbabalik. At hanggang ngayon ay patuloy pa rin akong naghihintay sa pagbabalik ng aking mabuting kaibigan. Kahit pa ito'y isang aswang, ay malaanghel ang puso nito at napakabusilak. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Toto. Taga